Oh, kumusta mga bay? Tapatin ko lang kayo, bay. Dito sa Canada, hindi madali ang buhay, bay, no? Unang-una, ang kalaban mo dito, lamig at saka credit card, okay? So, kung napansin nyo, oh, yan, oh, lusaw na. Yan, so, marami kasi mga pahaka-haka, bay, no? Oh, ako dati ganun ako mag-isip kung makarating ako Canada, mayaman na ako, makabili sa sasakyan. Pero hindi ganun kadali, bay. Dahil yung totoo, pag nandito ka sa Canada, nandito yung tunay na laban pagdating sa mga utang. So hindi lahat dito, bay, talagang hayahay, no? So kadalasan talaga dito, talagang baon talaga sa utang, yun yung klaro, bay, prangkahin ko lang kayo. So, bago ko i-explain sa inyo yung experience ko dito, maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga followers ko sa Facebook page sa Bay sa Canada. So maraming salamat sa inyo. So i-explain ko sa inyo, Bay, ha. So kami dito, dumating kami 12, no? Pero halos lahat kami lahat na yata may mga sasakyan na. Oo. So ito, yan mga sasakyan namin yan. Ito yung sa akin. Yan. Yan. So sa mga nangarap ng Canada, bigyan ko kayo ng kunting tips, no, na binigay rin din naman sa amin ng mga datihan na dito, na magandang loob nagbigay ng advice sa amin. So sa 12 kami, dalawa lang yata ang may sasakyan na bago. So ito, bay, ng akin, ito yung sasakyan ko, Kia Rondo. Ayan. So binili ko lang ng 1,000 yan. 1,000 Canadian. Pero marami akong inayos dito. Okay. Inayos ko yung mga spring dyan, ball joint. Tapos yung mechanism nitong bintana na to, hindi nababa. Pero okay na yan. So since yung mga kasamahan ko may mga experience din sa mga mga sasakyan, so, nagpatulong na rin ako. Ako may experience ako sa assembler dahil nga sa Isuzu Saudi Arabia ako nagtrabaho. So ito, sasakyan to ni Boss Rudy. So sa mga nagtatanong, age limit, so 55 years old si Boss Rudy, kasama ko sa Saudi, nakarating na rin siya dito. Second hand din yan, 6,000 pagkabili niya. Pero yan yung pinaka maayos-ayos pa. So ito kay Bayrian, yan. Okay. 6,000 lang yan pagkabili niya, pero tingnan nyo, ang ganda. Ganda sa sasakyan pa. So ito naman kay Bay Joseph, yan. Yan, kay Bay Joseph to. So pagkabili niya, 2,000, hulugan pa. So maraming mga tropa tayo dito na kumbaga binigyan tayo ng magandang deal. So tumulong na rin sila. So ganito dito sa Canada, kadalasan dito is hindi yun sabihin mo na pabayaan ka. So marami dito mga Filipino community na lapitan mo. Kung bago ka lang dito, pumunta ka sa group nila, Pinoy in Canada, ganyan, mga group, marami yan. So tulungan ka nila kung anong kailangan mo, like kung baguhan ka, kailangan mo ng mga rice cooker, kailangan mo ng jacket. So ganun kami trinato nila nung pagdating namin dito. Maraming binigay sa amin na jacket kasi nagkataon yun winter. So binigyan kami ng mga jacket. So itong area namin dito, may mga Pinoy din. Sa katunayan, itong bahay na tinirahan namin, ang may-ari niyan Pinoy. So dalawa na ang bahay nila. So kami na lang ang namahala nitong isa. Binayaran na lang namin yung kuan. Kailangan namin bayaran. So yun mga bay, dito pagdating namin, hindi agad kami sabi na kung ano-ano binibili dahil nga sa mga advice nila sa amin, mga suggestions, ganyan. So nagbilihan kami ng sasakyan is second hand talaga. So yun yung katotohanan dyan. Tapos yung iba, may bumili naman sa amin, hindi naman sabihin natin na bagong-bago, pero doon talaga sila sa dealer kumuha. So yun naman ay mga welder. So sa mga nagtatanong, position namin dito, welder, assembler, electrical, QC, assembler, no? So yun yung mga position namin dito. Yung kadalasan dito kinuha nila mekaniko. So since ambulance yung ginagawa namin, so related talaga sa sasakyan. Kaya halos kadalasan na hired is mayroong alam sa sasakyan. Okay, so kami dito, ang kagandahan lang sa grupo namin is pagdating sa sasakyan may problema, tulungan. So mayroon kami mga veterano na mekaniko. Yan, sila Rian, tsaka si Bay Joseph. Yan talaga yung mga trabaho nila, mechanic talaga sila. May experience sa Australia, tsaka Japan, tsaka Saudi Arabia.
So, kumbaga, kung magbili ka ng sasakyan, parang hindi ka matakot kapag isama mo sila dahil nga may experience sila. So, yung mga sasakyan namin, okay na kami dito. Wala kaming binabayaran dyan sa ngayon kundi insurance. Normal yun nababayaran mo. So, ayan mga bay. In-update ko lang kayo sa buhay-buhay dito sa Canada. Abangan nyo pong mga next upload natin dahil magbibigay tayo ng iba't ibang details no pag dating sa pag-abroad. So sa ngayon yung Crestline is wala pa silang hiring. So antayin natin kung may bagong update tayo kung mayroong bagong hiring. Ingat mga bay. God bless.